So ayun, what's up sa mga tropang MC natin yan? It's your boy once again, Makoy ng Dugong Makata TV. Sa lahat ng mga walang ginagawa dyan, na niyan ko kayo, samahan nyo ako para manood ng battle, mag-review. Magbigay reaction yung kinakailangan at ang panoorin natin ngayon ay ang laban ni Mot versus Sorhenyo sa Isaboy Finals 2017. Classic ang laban na to. 7 years ago na at meron ng 11 million views. Hindi ko na pagtatagalan, pero bago ang lahat, naglalambing muna mga boss, pasubscribe na rin para update kayo sa mga video yung ilalabas natin. Hindi ko na pagtatagalin, let's go! Nanalo ng coin toss si Mot. Pinili niya mauna, Sorhenyo. Tig 3 minuto dapat. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin. Isabuhay 2017 Finals. Unang banat. Round 1, Sorhenyo. Rinig ba, rinig? Rinig? 8. Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako nang banat ng bata eh. Kaya mambabatok lang ako. Game! Sa wakas, magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo. Sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorhenyo. Ngayong ako ang siyang bubuli, si Mot sa tiyanto de derecho kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Eh bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito ah. Kamukha mo si William Hang. Talaga may bound na picture eh, no? Aba, teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw to. Alam naman natin si Balakid at Rapido, taga ano yun, taga Cavite yan eh. Si Balakid, taga Naik, tapos si Rapido. Madalas ko makita yung taga Rosario yan, tropang elements yan. Nakasama ko na one time sa pagkanta sa Rap 2K sa Padis sa Cavite City. Itong si Thomas, sa pagbabaliktad niya ng letra. So ikaw pa lang nagpauso niyang Lodi Pet, Maluat Werpa. Tsaka alam nyo kasi dito sa Cavite, usong-uso yung baliktaran na yan, na salitang yan. Pero Matagal na basta dito sa Cavite. Yung baliktaran na yan. wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra. Baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman Naanggel niya pa rin yun eh. No? baliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol yung anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Lakas, biniliktad niya sakal. Ano mang gamitin mo na words? Sa battle na gagawa mong sword? Ulol! Ha? Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako. Yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay. Pulang dugo mo ang patunay. Paano kung maglabas ng kulay? Balibalik ta rin yung man ay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga bingilang sa nakaret kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Galing din natin. Ay, balibalik ta rin yung man ay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga bingilang sa nakaret kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Ulul, ha? Ikaw ang Bong Revilla na itong liga. Kasi Cavite yung laging bida. Putok na putok ang iyong pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yung mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako? Naanggel niya pa rin yun eh. No? Buong Revilla na
kulong dati dahil sa issue. Ako ang Lebron James Issue ng ng corruption. Liga. Kasi sa Cavite, umalis akong saglit. Nakipagsapalaran sa bayan kung saan masarap pag tag-init. Nagwagi sa ring ng 3 ulit dahil sa pinakita kong bagsek. Ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Ito siguro nangyari siguro yung laban na to bago sila nagkakampi noon sa 2-on-2 niya, sa 2-por-2 ni Mot. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ang magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Mukhang may hinihintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga. Naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods. Ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo tong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Lakas din ng round 1 ni Sargenio, no? Round 1 ni Mot, pakinggan natin. Subway Finals 2017. Round 1, Mot. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. O magaling ako magbaliktad at alam yun ng misis mo. Bilis din mag-isip ni Mot ng pan-rebat, ano? Rebat niya kaagad yung dali yung verso ni Sargenio na yun. Ganyan mag-rebat, ubod ng pagsek, yung banda mas masakit. Hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinadtad ko pa ng balik. Ito na ako ng yugto, kung saan pareho tayong di inaasahang makapasok. Sa pakikipagbuno, sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako mangingilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo. Sanay daw na wala tong fan. Aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan. Kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, karot man. Kaya, Ang galing nung verso niya yun, no? Nagamit niya sa angle niya yun si Carrotman, which is taga Baguio rin. kaya wag ka masyadong Lakas nun. mapresko. Dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta. Naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. Terhair. Kung alam niyo yung terhair na yun yung kung saan pipilasin yung chicherya para mabuksan. Terhair. Pero Galing kung mo. si Sur, napaka-trendy. Kung anong in, sabay sa flow. Napakagalawang breezy. At kala mo laging fully load kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig panunta yung TV show. Napaka-papogi. Halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi ang imahe mo wala sa ayos. Para kang page numbers, baby. O mas malala pa yata halos. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili. Mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo? Yang lumilikot mong utak. Kaya yung proseso mo sa pagsulat sa larong piko maitutulad kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Lakas, no? Pero kitang-kita mo sa reaction ni Sargenio rito na kunwari di siya sa linya ni Mot. Di siya ayon, no? Oh, adik! Talino mo. Wala yun, sabi ni Sargenio. Pero
pinagdidikdikan ni Mot yung mga linya niya. Lilikas sa droga lamang kumakapit. Kaya anong surhenyo? Baka surplus kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit Magaling na, antis pa, magaling na talaga si Mot sa linyang matatalinhaga. kahit gaano ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka diri ka, para makaisip lang ng bara sa burat tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup, kala mo double meaning na, ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Ang lakas no. Galing na talaga tong si Mot, antis pa. Ito na ba ang manok nyo? Mahilig din sa kak? Pwes wala tong tsansa. Itlog lang yung porsyento. Habang wala akong paki sa meron o sa wala. Basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok. Kung si Surang bet nyo kasi kung maladerbi nga tong duelo. Tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Lakas ng round 1 ni Mot na yun. Lakas din naman ng round 1 ni Sarhenyo. Pero obvious na mas malaman yung mas maganda na mga angle niya ni Mot sa round 1. Round 2, Sarhenyo pakinggan natin. Yun na rin pala yung ender na ni Mot sa round 1 niya. Round 2 ni Sarhenyo pakinggan natin. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Utang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Utang inang to, kapag bumanak, tutok-tutok mukha pa. Kala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Flip Top, ikaw lang ang natakot kay Badang. Game! Mukhang nagsigit ng real talk si Sarhenyo doon sa 110 na nangyari kay Mot tsaka Badang. Pansin nyo ba laging sabon ng mga referensya nito? Champion, Grease, Speed. Umamin ka ng hinayupa ka, rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabo ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta? Meron na akong taong huhukayan. Doon sa laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Looney yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe. Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo bulaan. Galing din ng dali niya doon. Galing. Tangina nito, yan si Thomas. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. Galit At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi nito? Nakakatawang ako tong henyo sa tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, meron pang batang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang tamay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ko naman dinama yung asawa mo Yung kabit mo lang. Ang
Tangin ng angle yan. Bulgaran na. Oh. Kung totoo man yan, eh. Nako po, eh, ang bigat sa kalagayan ni Motyan. Tangin na yan. Iling-iling pa, oh. Paning Apex. Tama ka nga. Mukha nga tong maang-maangan. Ganyan na ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angles kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onyx na baduy daw yung pormahan. Eh ikaw nga itong mas baduy kung biisang pag-uusapan kasi nung laban ni Fangs, yung forma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakatakin, nakapang-hiking kang sapatos. Ito kagandahan sa sa liga asaran lang, asaran. Kaya kung may hinang loob mo rito, wala di ka mura mabibingon ka. Kaya kung baduy si Onyx, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pangbaba mo, Kuya Kim. Oh, ano, magriribat ka? Nawala yan sa forma at usapan dito ay galing. Pwes ang punto ko bago ka manlait, matuto ka munang magsalamin. Ha? Ngayong gabi, ikay si Rukawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong, sakuraging, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako tinapos ko yung law. Yun na rin pala yung ender ni Sarhinya sa round 2 niya. Lakas pa yung gana. Lakas. Ito naman yung round 2 ni Mot pa yung gana. Nanggagaya na naman. Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro. Yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Oo, maraming ang sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Ganda lang mga pagkakaribat niya sa anggong yan Oo nga, iba nga. Iba nga ang pormahan ni Mot dito eh. Yo. Sa mga nagdaan ng Street laban, cut. kapansin-pansin pag umaakto ka, masyado ka yatang nagadala. Yung kalaban parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-4-bar setup, lagi mo pang sinusundan ng hack. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon, burst mo na, react mo pa. Kaya pala palakpakan naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Galing ng pagkakatahi-tahi niya sa version na yun. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipilit kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit kasi di ba sa'yo pa galing yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso. Galing ni... Di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi ka lihiti mo doon sa bayan mong tinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutala sa makatuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya ano man nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal na kapog mo't balat, kala mo kung sino ng angat tong rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman. Sa madaling salita, under ka lang nung crack. Panginan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang.
battle mo kay Fukuda, dinamay mo pa ako't binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si Price Tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagulat na maraming tenga, kesyo yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong? Ano? Ano sasabihin mo? Ano sasabihin mo ngayon? Galing na angle ni Mot doon ah. Tapusin mo laro sa score na 163, 203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice kasi yung sulat mo parang barcode. Halata ngang merong price. Oo, barcode. Kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Fukuda, malaagbayani-bayani ka pa raw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita tol, pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang i-specify yung score kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo na pipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Galing, galing. Yun na rin pala yung ender ni, ni Mot sa round 2 niya. Galing. Para sila bigat yung round 2 nila pero para sa akin, mas maganda pa rin yung mga linyahan ni Mot kumpara kay Soreño. Ito round 3 ni Soreño, pakinggan natin. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay Price Tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Yabang ano. Tangin na mo. Game! Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinato ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya lang ni MJ. Yan ang pangako ko sa'yo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, eh di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate, yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng haring araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata kasi may handa na siyang ribat. Tila na ilagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi umangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo din ay nag-i-explain patang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng... Galing ano. Galing nung angle ni Sir na yan. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, fuck shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Kasi pag may narinig siyang sick na line, nire-revise na kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D kay Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma, auction. Kaso nirevise mo lang yung line ni K-Jack dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang
mawasak ang bunbunan, total walang laman tong Tom na pusi at ang galawan niya magulang, dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ha? Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa man nakawang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara, pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words, pero di mo talaga kaya mag-twist ng tongue. Teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Lakas ng angle ni Sir Henyo na yan, ah. Ngayon ako naman ang siyang nagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, ikay winasak ng tuluyan. Sa pagkakampyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Galing na angle niyang yan, ah. Magiging memorable to sa buhay mo at magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot dyan ay maaalala mo pa rin pagkatang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin! Sa end rin, nagamit pa rin yung style ni Mota na nabaliktaran. Tama nga naman, ah. Alaala. Galing nung round 3 ni Sir Renyan lakas. Pero pakinggan din natin ang round 3 ni Mot. Maglilibat ka ba, di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Tanginan to, round ko na. Sumisingit pa yung gagong to. Desperadong desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung anggulo. Tanginan to. Bilis ni Mot makaisip, no? Tugba. Yo, sa mga Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalamon kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata nabuo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Galing, iba talaga tong si Mot gumawa ng verso niya, no? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline tatatak. Pues pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Galing, iba talaga tong si Mot, no? Nasa sachet para masabing nasa pack. Pero bukod sa ginagamit ng Wordplay, ito bars. pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bong rebilya, na kay batas mo pa sinabi, di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to, ibang klase, ginamit na sa'yo, ginamit mo pa, talagang nakaka-elib, ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang anggulo umepik, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumutas, sur. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. 3 araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaraw lang sa ibang rapper. Kaya yung 3 araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao gamang Galing. frontman na umi-NBA reference, pues kahit nasa iyo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng 3, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-bowler. Pagkasapak, sa pool yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito na yung eksena. Ang hilig ni Mot sa mga ganyang reference na sa mga
basketball reference. Mahilig to si Mot maglaro ng basketball. Mong tinalo mo nga si Puko ng Rionan, nasa championship ka na ngayon, at ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon, kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon! Galing ng angle niya ngayon. Tamang-tama sa talagang ginawa niya para sa tour na yan, no? Sa buhay finals, di ka magkakampyon. Galing. Kaya gunggong, anong mala Benji Paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos, naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal. Ako overall performance kung bumuhos, kaya kung ikaw nga yung technical, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero nakianagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kong palabas, magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree, kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Galing talaga ni Mot pagdating sa mga literahan. Ibang klase talaga siya. Yun na rin pala yung ender ni Mot sa round 3 niya. Tignan natin kung sino mananalo mag-champion sa isa buhay na to. Isa buhay Finals 2017. Left up on 8, day 2. Isa buhay 2017 Finals. Mot versus Sureño. Men, para sa pinakita nilang pareho sa buong taon na to, magigay sa walang duda, pinaghirapan nilang pareho ngayong taon. At lalo-lalo na sa battle na to, kung para sa akin lang, pareho silang panalo. Kung meron lang tayong ganun kalaking premyo, bigyan ko silang pareho. Pero ang boto ng hurado, 7-0 para kay Mot. So ayun, nanalo si Mot sa Isa Buhay Finals 2017 na siya yung nag-champion dito. Kita naman natin lakas ng mga versus niya. Talo si Sorhenyo. Ito yung pag-champion niya ni Mot 2017. Ito nga yan. Lakas. Kita naman natin sa mga versus niya. Galing ni Mot sa mga linyahan niya yun. So ayun, ang content na natin ngayon. One love. Peace. I'm out.